subscribers at followers, lalong-lalo na sa mga damador. Mabuhay kayo. Dito na naman tayo sa opening time ng 115 versus 214. Nasa part 11 na tayo ngayon. Kahapon, tinapos natin yung part 10. Kaya, uumpisahan ko na tong part 11. Hmm. 115, 214, 61, 72, 116, 313. 15-3, kumain tayo. 13-7 na naman siya, bumalik. Sumubo tayo ng 16-14. Kumain siya ng 216, 414 tayo. Nag 416 siya, 314 ako. 54, 51. 16-13, 9-5. 116, 5-4. Sinayang tayo ng 7-3. Tumakip na naman tayo ulit ng 115. Nag 11-7 siya, nag 416 tayo. Nag 6-1 siya, nag 11-6 tayo. Sinayang tayo ng 313, tumakip tayo ng 6-1. Tumira siya ng 10-6. Sumayang tayo ng 14-15. At tumira siya ng 7-3. Kaya kumain tayo ng 15-5. Kaya naman siya ng 9-1. Yan. Nag 8-3 tayo. Umatras siya ng maaga. 6-2. Kumain tayo ng 14-6. Kumain siya ng 1-11. Dito, tatiming ulit tayo ng 10-5. Tumira siya ng 11-6. Tumira tayo ng 16-14. Diyan, hindi siya nag 12-7. Ito na yung part 11. Nag 6-1 siya. Dito, ang best move ng puti, dahil 6-1 naman ang itinira niya, titira tayo ng 14-2. So, wala siyang ibang gagawin kung hindi ipakain to ng 115. Babalik lang tayo. Nakita niyo yung posisyon mga kadama. Dibaldi siya ng isa pero kahon tayo. Tsaka tumira siya ng 314. Kumain tayo ng 15-3. Bumalik na naman siya ng 13-7. Dito, ang best move ng puti, kasi nakaipit tayo, nakahon tayo, titira tayo ng 116. After natin tumira ng 116, choices niya na kung anong gusto niya ititira. Kung tumira siya ng 83, ipapakain lang natin to para mawala tayo sa pagkakaipit. So, hindi niya gagawin yun dahil babaklas yung ano natin, yung posisyon natin. Kaya, tumira siya ng 7-2. Yan. Tayo naman, ang ititira naman natin dito, 116. Hindi rin siya pwedeng tumira ng 8-3 dahil pwede natin siya subuan. Kahit saan siya kumain, malalansi siya. Tumira muna siya ng 12-7. Sinubo natin ng 16-14. Kumain siya ng 2-16, kain tayo ng 4-14. Sinayang tayo ng 7-3. Umilag tayo ng 14-2. Tumira siya ng 3-13. Tumira tayo ng 10-6 at 2-6. Dito, pinapakita lang natin kung saan tayo posibleng dumama. Dalawa na lang ang pagpipilian natin. Isang 11 at isang Gs. Pag tira niya ng 13-16, dadama lang tayo sa Gs. Pag tira niya rito ng 16-4, posible na siyang matalo, pababalikin lang natin. Yan. At saka popompiang tayo. Hindi naman siya pwede kumain dito dahil mauubos siya. Pagkain niya rito, babalik tayo. Ngayon, titira siya ng 8-3, titira lang tayo ng 6-1. Pag tira niya ng 3-13, titira lang tayo ng 12-8. Ipapadibaldi niya,
Kakain tayo ng 315, tsaka titira siya ng 416. Tuloy-tuloy lang tayo. Titira tayo ng 15.2. Pagtira niya ng 13.16, 15, 2.7 naman tayo. Kaya dyan sa part na yan, obligado na siya magpalibalde. 13.3. Kakain tayo ng 7.13, tsaka siya titira ng 14.2. Titira naman tayo ng 8.3. So, sa mga tuwid, ibibigay niya lang to. 1.13 at saka siya pupunta rito. 4-1 mga kadama. Kumbaga, talo talaga to. Kahit sino pa magdala ng itim niyan, matatalo talaga. Kasi 4-1. Kaya, dito mga kadama sa part na to, talo siya. Tignan naman natin doon sa kabila na hindi siya nag 16-4. Eto mga kadama. After na dumama tayo ng G's, yan ang posisyon. Pagdama natin sa G's, choices niya na kung saan siya titira. Pwede rin kasi siyang tumira dito sa 16-1. Hindi lang 16-4. 16-1 naman ang itinira niya. So, pagka dyan tayo tumira, ang best move lang ng rito ng itim, ipapakain lang tong 250, no? Di mayor dos, talo na siya, oh. Yan. Kakain siya ng dalawa, obligado dalawa. Kaya tayo naman kakain din ng dalawa. 10-11. Kaya kahit saan siya magpunta dun sa part na yon, talo na. Kaya dito mga kadama, ipinakita na naman natin yung posibleng talo ng itim pag nagkamali. Doon sa 6-1 na sinasabi ko, talo talaga kahit saan umikot na variation. Kaya may panalo na naman tayo dito sa labanan na to kung doon siya dadaan. Kaya mga kadama, natapos na naman tayo dito sa part 10 na to. Kaya, part 11. Pasulong na naman tayo. Punta na naman tayo sa part 12. Next day uli, sa susunod na araw. Kaya, salamat muli. At nakapag-ambag na naman ako ng maikling kaalaman tungkol sa laro ng dama. Sige mga kadama, sa susunod na pagkakataon,